Eto, medyo nakakaalarma po mga boss chief amo sir. Saan ba yun? This! Pas ng babala ang Philippines. Saglit lang po. Oh. Mga bossing, siguro eto, kaya nagkakaganito ang China dahil po doon sa ginagawang balikatan, no? Ng Estados Unidos, Pilipinas, mga kababayan, kaya siguro naaano sila, na papraning itong mga ito. Ano po? So ngayon, magpapakawala ng mga racket nila, mga kababayan. At yung debris po, no, nung mga racket na yon, babagsak po sa teritoryo ng Pilipinas, mga kababayan, no? Pero pakinggan natin ito kung saan mismo babagsak, okay? Naglabas ng babala ang Philippine Space Agency kaugnay ng posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa rocket launch ng China kahapon May 3. Base sa inilabas na advisory ng PhilSA, Ayan po mga kababayan. Pero syempre, ako tingin ko dito sinasadya ng China to, mga bossing. Pwede naman bumagsak doon sa kalagitnaan mismo, no? Sa kalagitnaan mismo ng dagat. Pero malapit sa Pilipinas o hinayaan nila na pumasok yung mga debris, no? Sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Good morning, Sir Mark Ramos, new subscriber, sabi ni Romil Orculio. Ayan. Doon sa mga bagong pasok po at ngayon lang nakita ang live natin. Paki-subscribe nyo po, mga kababayan. Tuloy. inaasahang mahuhulog sa mga drop zone na 123 nautical miles ang layo sa Baho de Masinloc at 55 nautical miles mula Panay Island, Catanduanes. Bagamat hindi inaasahang mahuhulog sa lupa o mga kabahayan, ang mga bumabagsak na mga debris ay nagdudulot ng panganib at potensyal na panganib sa mga barko, sasakyang Yes, correct po, mga kababayan. Ano? Siguro talagang sinasadya ng China to, mga bossing. Talagang nasa isip nila, ayaw nyong ibigay yung pinagkasunduan namin dati ng dati nyong Pangulo O eto, sasadyain namin to. Although, mukhang hindi sinasadya, mga bossing, ay nako. Pwede naman sa gitna mga kababayan. Kumbaga, makakalkula po nila 'yan, mga bossing, no? Kung saan bebenga o sasabog yung kanilang missile at tapos kung hanggang saan lilipad yung mga debris nito. Pero mas pinili nila na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi naman daw po sa loob o sa kalupaan ng Pilipinas, pero babagsak naman po sa loob ng teritoryo ng Pilipinas na ang posibleng mga tamaan po, mga bossing, yung mga barko po natin. Yung mga barko po natin, tignan nyo ang kawalanghiyaan, mga kababayan? Oh. Bakit nga po ba nag-aalboroto itong mga to? Sabi ni Jocelyn, nagmamagaling ka. Umiiyak ka dyan. Ano gusto mo sabihin ko dito? Jocelyn. Ha? Tanggalin na nga natin si Jocelyn. Biruin nyo yun, mga kababayan, Alam nila na may mga barkong pwedeng tamaan, pero yun, doon sa kalagitnaan, mas safe po siguro yun. Siguro naaalarma po sila, mga bossing, no? Doon sa balikatan na ginagawa ng Pilipinas. At gusto nila ipakita, o sige, ganyan pala ang gusto ninyo, May balikatan-balikatan pa kayo, O, gaganti kami, 'di ba? Ipapakita namin ang lakas sa inyo. At hindi lang po 'yan, mga kababayan, napakadami pa pong pambubuli ng ginagawa ng China. Sabi ni Sir Justin, pwede malaman time radius nung nag-survey kayo, gustong malaman ni boss. Silipin niya daw. Tanong mo nga kay boss mo, nami-miss niya na ba ako? Napakagaling po niyan, no? Na kongreso, na congressman, mga kababayan. Si Colonel Bosita po, na ngayon congressman. Bosita ng One Rider Party List, mga kababayan. Wala pong sinayang na araw yan sa loob ng kongreso. Talagang araw-araw po, binabiyahe po simula Cavite hanggang sa House of Representative, mga kababayan. Araw-araw nakamotor yan. Walang absent yan. Hindi ko matanda ko saan yung pa-survey pero halos
sabihin ko na 100% o 90%, eh, gusto siyang tumakbo dito sa ating channel, ano? Kakamping here! Basta I hate Digong and family, lalo na sa ginawa kay Ma'am De Lima. Napawalang sala siya sa BBM admin, kaya slightly I am beginning to like ang present government. Ayan, ngayon. Good AM everyone. Ganyan po ang mga kakamping, mga kababayan. Ano po? Ganyan po sila. So nung panahon ng eleksyon, talagang bardago lang po eh. Kakamping, unity team, no? Talagang iba-iba po ang mga asaran nung panahon na yun eh. Pero ang kagandahan po, no? Sa pula at sa pink, mga kababayan, pagtapos ng eleksyon, okay na. Wala na. Tayo na ngayon ay sumuporta sa gobyerno. At pag nakikita po nila, mga kababayan, na talagang maganda ang ginagawa ng gobyerno, sinusunod kung ano yung ipinangako sa taong bayan, gaya na lang po, no? Dito sa pagtindig sa West Philippine Sea, sila po ay susuporta. Hindi kagaya ng mga kalaban ngayon na pinipilit maging kalaban, pinipilit pabagsakin ang ating presidente, mga bossing, kahit anong fake news na lang, kahit anong kasinungalingan na lang, gagawin nila para mapabagsak lang po ang presidente. Bakit? Isa sa nakikita ko, mga boss, dahil nga po kinakabahan sila na mas madami pa pong lumabas, no? O malaman patungkol po dito sa agreement ng China at ng pamumuno ng dating presidente Digong. Ayan, tuloy po natin ito, mga kababayan. Tingnan nyo, ito yung mga ito yung mga ano tawag dito? Ito yung mga dulot dahil po doon sa mga maling desisyon ng dating Pangulo. Himpapawid, bangkang pangisda at iba pang sasakyang pandagat na dadaan sa drop zone. Ang detalye ng rocket drop ay ipinaalam na sa pamagitan ng Notice to Airmen o NOTAM warning. Yun, mga bossing. Sana po, dahil, ayan, kagaya po niyan, naibalita na, nalaman na. Siguro, yung mga dadaan doon, ipagpaliban nyo muna, Hayaan nyo magsibagsakan muna. Para naman wala sa inyong, walang mapahamak. Di po ba? Kaya magtulong-tulong tayo para puksain ang dutae, sabi ni Romil Orculio Vlog. Akala nila basta-basta lang sila magpapabagsak ng gobyerno. Lalo na po, sir, kung 6,000 lang. Si 6,000 na lang po yung umaattend doon sa kanila. Mapapagod po yung mga yan. Di po ba? Sabi ni Bern, Judas, nasaan ang patriotism mo? Saan ang loyalty mo? Sa China? Gising. Ayan. Sino kaya ang sinasabihan nito? Si Digong? Digong, mahilig ano yan? Mahilig matakot pero manakot pero duwag sa katotohanan. Ayan. Isa din po sa iniisip ng taong bayan kung bakit nasasabi ng mamamayang Pilipino na duwag si Pangulong Duterte, mga bossing, dahil po sa pinangako niya yung West Philippine Sea na titindigan niya yun eh. Pero ang nangyari po, status quo. Ngayon, pagkain at tubig lang. At bawal pumasok yung ating bawal pumasok ang ating Coast Guard, mga kababayan. Naloko na. Parang hindi pa pantay yun, Parang hindi pantay po yun, mga kababayan. Lugi po tayo dun. Biruin mo, sarili mong kasundaluhan, sarili mong Coast Guard, bawal pumasok doon. Pero meron kang karapatan